Mm. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Mm. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Yo, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ano yung pang-sariling interes na proyekto? Una na ho dyan, yaang akap. Yaang mga kaliwat ka ng ayudang pinamimigay ng administrasyon itong si Marcos Jr. Mamaya, bababaran ka namin ha, Jinky Luis. Akala mo siguro ha. Actually, linalive pa lang ito ng News 5 pero nakita ko pag bumukha mo, bumandera sa na naman sa social media kaya hindi ko talaga palalampasin yan. At dito rin ho pala ay pag-uusapan ho natin itong paborito ng lahat. Itong si Aling Claire Castro. Mamaya ho, meron na naman hong mga bagong mga hands tong Ali na to. Pero dito ho muna tayo kay Manong Ted. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw na 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po na. Siyempre, ano na ho yan, ika nga ipipilit at ipipilit ng mga walang yan na makapagnakaw habang nasa pwesto sila. Ika nga ibubulsa ho nila lahat ng pwede nilang ibulsa. Sa totoo lang ho mga kababayan, no? Dito sa larangan ng pagiging political vlogger, kung swapang lang ho kayo dito, yung sinasabi ko sa inyo. Pero tayo kasi dito sa PHS Update, as much as possible, no? Nakakaano ho yan, mahirap pong pasukin yung mga ganyang, etong mga itong mga politiko na to, katatakaw sa pera, mga walang iya kayo. Hindi na, wala akong mga kabusugan. Nakatapos na ng isang termino. Nakaupo na, pangalawa, ilang termino ba yan? 3, 2, uubusin ho nila yan. Walang humpay ang pagnanakaw na gagawin nila. Ipamimigay nila yung mga pera ng sambayan, akala mo sa kanila. Tapos, pagkaya nagkaroon pa ng pagkakataon, tatakbo pa ng gobernador yan kasi marami siyang kargada. Yan ang kanilang eskema, diyan sa House of Representatives. Kaya naman, para kahit paano magkaroon tayo ng talagang kasangga diyan sa House of Representatives. Di ko lang masuot ito kasi para ho tayong baby pag Sagi party list Sagi party list. Ito ho ang party list ng nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte diyan sa House of Representatives. Yung namumuno dito sa party list na to na si Congressman Rodante Marcoleta, siya ho ang tumayo para sa karapatan ng mga ordinaryong Pilipino diyan sa House of Representatives. Kaya naman, ngayong pinamumunuan na ho nitong si Congressman Paulo Marcoleta, itong Sagi Party List, suportahan din ho natin kagaya ng binigay nating suporta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Duterte Youth, number 1 ho yan sa ating mga listahan. Sino ba pa ba susunod natin dito? Eto ho, ganito ho katinding pangungulila ang nararanasan ngayon ng ating mga kababayan. Sa ginawa ng administrasyon itong si Marcos Bangag Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung tipong ramdam ho natin yung emosyon nitong si Nanay, yung tipong bigla na lang bumabagsak, dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Makikita ho natin talagang habang nagsasalita siya, ramdam ho natin yung sakit. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Para silang hindi makatao. Straight PDP dapat. I miss you, Tatay Tico. Bring you home. Bigan ang pagkita. Nakita niyo ho yung luha nitong si Nanay, Kita niyo ho yan, Kita niyo naman ho yan. Siguro itong si Nanay, nung kapanahunan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang
yung lugar nila talagang pinamumugaran ng mga masasamang elemento. Kaliwat kanan siguro yung mga drogista. O di naman ho kaya meron ho siguro siyang mga kamag-anak na biktima ng ipinagbabawal na droga. At nung panahon ni Tatay Digong, kahit pa paano, ika nga, naging maganda ang sitwasyon ng kanilang lugar. Yan naman ho ang dahilan ng marami sa ating mga kababayan na sa panahon ni Digong, umayos ang kalsada. Yung mga kamag-anak namin nagdodroga, kahit papaano, umiwas sila. Ngayon, balik droga na naman yung mga yan. Kaya yung luha na yan ni nanay, marami hong ibig sabihin yan. Di lang ho yan dahil pinakulong si Tatay Digong. Yan ho ang luha ng kawalan ng pag-asa ngayong mga panahon na to. Dahil sa mga nakikita nating mga kabalbalang pinaggagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Tuloy natin. Abusado sila. Para silang hindi makatao. Straight PDP laban. I miss you, Tatay Digong. Bring you home. Straight PDP laban, ha? Straight PDP laban. Duterte Youth Party List, Sagip Party List, Ipanaw, PPP, United Frontliner Party List. Marami ho kayo dyan, yung mga nabanggit natin na yon, ha? Yung mga nabanggit natin na yon, hindi ho kayo magkakamali. Lalo na yung Ipanaw na yan, ako makikipagwarakan. Yan si Doc Lorraine Badoy. Pero sigurado na yan, panalo yung Ipanaw dyan. Makikipagwarakan yan si Doc Lorraine Badoy dyan sa House of Representatives. Sana manalo. Talagang makakita tayo ng totoong bakbakan pagka naupo ang mga ano na yan, mga party list na yan dyan sa House of Representatives. Bakit po natin kailangan magtulong-tulong din dyan sa House? Kasi kung sakaling medyo sumablay-sablay tayo dito, magkakaroon pa rin ho tayo ng boses dyan sa House of Representatives. Ha? Tulungan ho natin itong mga party list na kagaya ng Sagip Party List. Ha? At saka yung Duterte Youth, Ipanaw, ha? PPP, United Frontliner. Illegal. Eto, rekta na ho tayo dito kay Aling Jingke. Aling Jingke, eto ano ho itong Aling na to Yung siguro akala niya pera niya yung pinamimigay niya pagka nakaano siya, nagrarally siya. Ito tuloy napicturean siya, nabidyoan siya. Ang laki ho ng problema niya. Ito, teka lang mga kababayan ha. Meron lang ho tayong nakita dito sa sa social media na kung saan kulang-kulang na yung pinagmamalaki itong si Bangag na talagang pinaghirapan nila ang pagbuo diyan sa senatorial slate ng alyansa. Ito mga kababayan, binilang ho natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na lang ho ngayon. Yung pinagmamalaki ho niyang 12, kompletos, regados. Mahuhusay ang mga kandidato ng alyansa. Pero ngayon halos wala na akong gustong sumama sa kanila. Sino ba nandyan? O isa-isay natin. Itong si Abalos. Itong si Tolentino. Yaan si Lapid siguro ito. Si Lito Lapid to. At itong si Cayetano. Wala dyan si Wala dyan ito tatlo na to kompleto. O ito wala si Soto. Dapat nandyan si Soto. O si Lacson. Naku, wala itong isa sa mga hindi mga macho yan. Mga supot black yan. Ang mga yan, hindi naman mga macho black yan kasi tinuringan nila yung sarili niya. Tinawag nila yung sarili nila mga macho black. Mga supot black yan. Paano di ba naman supot yang si Lacson at yan si Soto? Katagal-tagal na nila sa Senado. Puro kasuputan ang ginawa ho nila. Ano bang nakita natin pagbabago? Si Lacson, sige nga, anong ginawa niyan? Yung New Senate building na kamahal-mahal sa dami ng nagugutom na Pilipino, napakapalpak na transportasyon, inuna nila yung bilyong-bilyong New Senate building na yan. Ay, iboto nyo! Iboto nyo yung si Lacson! Anak ng toko Magtulong-tulong. Pambihira talaga. O, ito na. Rekta na ho tayo dito kay Aling Jinky. Pakinggan natin kung ano na naman yung mga problema nito sa buhay. Re-electionist na si Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro. Inireklamo siya ng kalabang si dating Congressman Raneo Abu dahil sa paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng COMELEC. Ang apelido ko'y Abu, pero ang lagi niya sinasabi, itong si Abu Sayyaf. Alam naman natin, natagyan ng United Nations na ito'y isang terrorist group. At pag natagka ng isang terrorist group, nakakadelikado ng buhay yon. Inireklamo rin Veterano rin yung congressman yun
At kalaban ba yun nitong si Luistro? Ano ba yan? Inendorso ba ni VP Sara? Sa mga nakakaalam, mag-comment nga kayo sa baba. Baka magiging aso lang din naman yung tambalus-lus yan. Naku, wala ko tayong lusot. siya dahil sa abuse of state resources dahil sa presensya umano nito sa pamamahagi ng ayuda. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang pandig ni Luistro. Kahit mukhang mahirap daw, target ng COMELEC na maresolba ang mga disqualification cases bago mag-May 12. Nagbabalita mula sa Frontline, Yun na yun. Ang bilis naman ng report nyo dito kay ano. Ang bilis naman. Punta na nga ho tayo dito kay Aling Claire Castro. Lipat po tayo dito kay Aling Claire Castro. Marami hong ganap ngayon dyan sa ano ha. Pero dapat resolbahin niya na mabilisan ng ano ng COMELEC dahil ano ho yan nagsusumigaw na yung mga ebidensya sa social media na talagang merong paglabag yang ano na yan, yang mga ibang kandidato, yung talagang kitang-kita bilang 1, 2, 3, mano. Di ba? Ganun yung ginagawa ng mga yan eh. O, pakinggan natin. Halalan by Monday na po. Asahan na rin po natin na marami na pong magsisilabasan ng mga fake news. Ito namang ali na to. Ano, sino ba to? Sino ba tong ano na to? Sino radyo to? Ano nangyari dito? Bombo radyo? Anak ng toko, nasa pabrika kayo ng fake news eh. Nung maglalabas ng fake news, araw-araw ka nagpapalabas ng fake news. Ano na lang po ang maipapayo ng palasyo sa ating mga kababayan na boboto po sa Lunes. Thank you. Hindi lamang po naglalabasan mga fake news ngayong papalapit ang eleksyon. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes. Hindi ba yung ginawa ni Marcos Jr. sa mga Amerikano? Kaliwa ka ng mga bagong EDCA site? Ano bang interest ni Marcos Jr. sa Amerika? Yung kanilang mga naka frozen goods. Na yung mga frozen asset ng mga Marcos. Hindi ba nagbenta? At kung sinasabi mo na wag ibenta ng Pilipino yung dignidad, matagal na hong binibili ng mga kaalyado ng amo mo yung dignidad ng mga Pilipino. Hino-hostage ang ating mga kababayan doon sa sitwasyon na kung saan talagang napakahirap ng kanilang pamumuhay. At doon papasok ang mga walang yang kagaya ng mga congressman dyan sa House of Representatives at mamimigay ng peking pag-asa na kung tawagin ayuda. Hindi ba kayo gumagawa niyan? Walang yaka, parang ano ka, talagang ikaw ang kung tawagin double, triple, quadruple agent. Attorney Claire Castro. Dito, sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood ng alam nating mga na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan ng walang ebidensya. Anak na to ba? Yan ang problema natin. Ngayon pati yung panonood ng ating mga kababayan, gusto nyo nang limitahan. Gusto nyo nang kontrolin pati yung mga content na pinapanood ng ating mga kababayan. Ano magagawa nyo? Gusto tumambay ng mga kasama natin dito sa PH Update. Gusto nilang marinig ang ating mga napakalupit na boses, di ba? Boses lang talaga kasi napakaganda ng boses natin eh. Yun lang nami-miss nila sa atin eh. Oh, yung mga ano natin, yung mga punto de vista natin dito, no? Maraming mahuhusay diyan. Boses lang ho talaga hinahanap-hanap nila. Kumbaga, nasanay na sila yung tipong ala DJ ang boses, di ba? Kaya naiintindihan ko naman yung mga kasama natin dito. Kaso ang problema dito kay Aling Claire Castro, ito kasing mga panahon na to, labanan nito ng mga argumento.
Ngayon, kung natatalo kayo sa argumento, huwag niyo sabihin sa mga tagapakinig na huwag niyong pakinggan yan. Lilimitahan nyo ang galingan nyo yung mga argumento nyo, latagan nyo na malupit ang mga ebidensya, mga kababayan natin. Sa ganung paraan, siguro ay pwedeng mangyari yung paglilimita nyo sa pakikinig o ika nga sa gusto nyo mangyari na wag nang pakinggan ang mga vlogger sa social media, lalo na yung mga content puro pagbatikos. Kung wala nang babatikos, ano na mangyayari dito sa bansa na to? Yung mga kalokohan na nangyayari ngayon basta-basta na lang palalampasan. Anak ng tokwa. Kayo na lang. Wala, ayawan na yan. Pati yung mga kababayan natin, kung alam nyo kung ano lang, talagang sa tingin ko, kung meron lang ibang pupuntahan ng mga Pilipino ngayong mga panahon na to, mag-aalis yan dahil puro kapalpakan na nangyayari dito sa bansa na to. Sa totoo lang, kung meron lang choice yung iba natin mga kababayan, aalis sila dito. Kung meron lang choice, wala lang talaga. Kaya yun isa sa mga dahilan kung bakit natin pinagpipilitan na ayusin natin itong bansa na to. Dahil hindi tayo kagaya ng mga Amerikano, Canadian, Australian, Japanese, Singaporean. Yung mga yan, kaya nilang magpalipat-lipat ng bansa. Wala akong maraming restriction. Nga kung gusto nila lumipad dito, 30 days visa, 40 days visa. Wala akong problema sa mga yan. Tayo. No? Saan tayo bansa makakapunta? Mga magkita pa na lang Pilipino to. Nako, di na aalis dito to. Ang gulo sa bansa. Maamoy ka pa lang nila. Nako, balik niya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Eto, kung gusto nyo magkaroon ng magandang desisyon sa mga buhay nyo, hindi lang sa 20 dito sa papalapit na election. Kung gusto nyo magkaroon ng magandang desisyon, ito talaga malupit na desisyon to. Ang gawin nyo lang ngayong oras na to, dito sa pagkakataon na to, i-click nyo lang yung subscribe button. Sabihin ko sa inyo, yan ang ika nga sa lahat ng ginawa nyo ngayong araw na to, yan lang ang merong pakinabang. Mag-subscribe kayo kay PH Update. Diba, ganun lang naman yun. No? Iyon ang pinaka, ika nga kahit paano yung araw nyo, nagkaroon ng kabuluhan. At isa pa, ang pangalawa dito, sundan nyo lang ang mga sinasabi nitong si Claire Castro. No? Kasi kakampi natin yan. Yan talaga ika nga yung tipong Claire Castro, siya yung natin, siya yung kapanalig natin diyan sa Malacanang. Kung wala yan si Claire Castro, kawawa tayo. Hindi natin maibubulalas, maibubulgar, may lalantad ang mga kabulukan nitong si Bangag kung wala yang si Claire. Kaya para dito kay Claire Castro, palakpakan natin. Saludo. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yes. Hello po. May isa nakaraang pagdinig po ng Senado, may sinabi ang NICA na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippine Sea. May direktiba po ba ang Pangulo ukol po dito? Nako, problema yan. Lupa na natin ang ginagamit nila sa reclamation, sa mga ginagawang artificial island dyan sa West Philippine Sea. Naku, nakakalusot yan sa DENR. Kayo naman, baka meron kumikita. Pambihira, yan ang sinasabi natin. Ganyan kahihipokrito ang mga nasa administrasyon. Reclamation, ginagamit nila lupa dito sa Pilipinas, napapalusutan ng DENR. Baka kasalanan naman ni Duterte. Tapos makatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag po nagkaroon na po ng pinal na pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito ay patungkol po dito, gagawin po
ang agarang pag-uutos, ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Yusek, we have a follow-up question on our first question from Tuesday New. Good morning, Ito, Yusek. ito. I understand, ma'am, mayroon pong imbitasyon ang gobyerno natin sa mga international election observers. Among them is 104 members of European Union. Para po sa kabatiran ng ating ng publiko, ano po bang pakinabang ang makukuha ng bansa natin sa mga observer na ito? At paano po tayo makatitiyak na hindi sila maka-i-impluensya dito sa gaganapin nating eleksyon? Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda po makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. One more follow-up question, Yusek, from Ivan Maydina, GMA7. Kaugnay po ito doon sa tanong ni Nel kanina. Kung sakali nga po may ganung nangyayari, Isa lang ho hinahanap ko dito si Ma'am Eden Santos ng Net25. Siya lang ho. Maliban sa kanya, wala na ho tayo gustong... si Ivan Maririna, wala. Basura din mga tanong yan Yung naratibo ng Malacanang, yun rin ng pinapakalat ng walang yan. hindi naman ho siguro ito pwede itago dahil magkakaroon ng quarrying operation sa mga coastal areas, dadalhin ito sa kung saan man nagkakaroon ng reclamation. Hindi ho kaya may pananagutan dapat din ang mga lokal na pamahalaan dito, and what does the palace have to say about this? Kaya nga po ito ay iimbestigahan kung meron pong dapat managot. Ito naman din po ang siyempre papalusutan. Hindi pwedeng yan. Si Ivan Mayrina, pili ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat po managot. So, masinsinan po at malalim na pag-iimbestiga po ang dapat na gawin dito. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity. Crimes against humanity. Sino mga ginurgor ni Tatay Digong? Yung mga dorogista, yung ginagawa noong mga ginurgor ni Tatay Digong, yun ang gumagawa ng crimes against humanity. Dahil sinisira nila ang utak ng mga kabataan diyan sa pinagbabawal na droga na yan. Ito talaga si Alex particularly murder na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanina. Hindi daw sinuko. So, ibig sabihin talagang hindi gumagana ang ating justice system. Kailangan palitisya sa ibang bansa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminin nyo na kasi, pinagpapaliwanag na nga sa ombudsman yung mga opisyal ng pamahalaan. Aling Claire, please lang, sa bagay, trabaho mo nga pala yan. Di ba? Hindi naman kayo ipapatawag ng ombudsman kung wala talaga kayong linabag sa inyong mga opisyal na duty bilang DOJ Secretary, bilang DILG Secretary, bilang CIDG
chief, di ba? O bilang PNP chief. Hindi naman kayo papatao, di ba? Hindi naman kayo sasampahan ng asunto sa ombudsman at hindi naman tataliman ng mabilisan ng ombudsman kung wala talagang basihan yung isinampang asunto nitong si Amy Marcos diyan diyan sa mga trumabaho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang naman. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there any... Nakakabobo talaga. Ibig sabihin, napakabilis. Ano po ba ibig sabihin? Ibig nyo ba sabihin na talagang yung ombudsman walang kinikilingan, kahit nasa administrasyon pa yan, kahit gabinete pa yan, talagang tatrabahuin. Ano ibig nyo sabihin? Ang sagot nyo, napakabilis naman ho talaga. Nakanto ko kahit na... Pero good job. Tuloy. Anything unusual dun sa... with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Wala si Ma'am Eden. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again. Regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo, doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung tiwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin, at hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorables po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Nako, yun na. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ligwak na itong si Camille. Kaya mga Camille, di mo na daw nagagampanan na yung tiwala, na nawala na yung tiwala sa iyo nitong si Bangag. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo 113 United Frontliner Party List.